So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest reckless driver sa balat ng social media. The biggest issue maker sa balat ng social media. The biggest clown. Cherry White. Palakpakan sa utak ang putang inang yan. San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Bago tayo dumako kay Cherry White, talakayin muna natin ang naging update kay Josh Mojica. Kamakailan lang mga kahombre ko, si Josh Mojica o mas kilalang CEO ng Kangkong Chips Original ay nasuspende ang lisensya pagkatapos mag-video ng kanyang sarili habang nagmamaneho ng napakagandang luxury car. Siya rin ay di umano liable sa 3 charges: reckless driving, violation of the Anti-Distracted Driving Act, at being an improper person to operate a motor vehicle. Pinatawag si Josh Mojica rito at ang registered owner ng kotse. Dahil dito, ginawan ito ng video ni MG sa kadahilanang nagawa pa nitong biro o katatawanan ang nasabing insidente. Pagkatapos niyan, mga kahombre ko, ay nagawang i-delete ni Josh Mojica ang nasabing post at humingi siya ng tawad publicly. Sa totoo lang mga kahombre ko, minessage ko yan si Josh Mojica. And actually, nagpasalamat naman siya sa atin. Isa pa, this is a kid who deserves a second chance. So ito po ang public statement niya. To those who follow me, believe in me and build with me. I'm not here to play victim. I'm here to own it. Yes, I was issued a show cause order for using my phone while driving. No excuses. That was my mistake. I take full responsibility. I understand the weight of influence. I know people watch how I move, not just in business but in life. That's a responsibility I carry with me every day. I let that slip in this moment. Let me be real. The video that sparked this, it was me. Recording a quick selfie inside the Porsche, not to show off, but to lock in a moment I never thought I'd reach this early. Oh, yun. May point din naman, mga kahombre ko, no? Pero pointless. That wasn't just a car. It was a milestone, a symbol of how far you can go when you stay focused, hungry, and relentless. So, yabang, in short. But even in moments of celebrations, we have to stay sharp. I sleep, I'm learning from it, and I'm owning it like a man. O, yan. Maganda naman yon mga kahombre ko. To the youth watching, don't copy my mistake, don't copy the driving, copy the mindset, copy the grind, copy the fact that I earned that car, not the way I held the phone inside it. Well, matalino. This is a lesson in accountability. In growth, I'm not perfect. I'm just committed to being better than I was yesterday. To everyone still riding with me, thank you. And don't worry, for now, I'm sticking to the backseat. Thank you and I'm sorry. Oh, so yan, mga kahombre ko. Maganda po ang mga mensahe ni Josh Mojica para sa mga kabataan at para na rin sa mga fans niya na sumusunod sa kanya. Noong isang araw lang din, mga kahombre ko, humarap sa LTO si Josh Mojica upang umamin sa kanyang kamalian at humingi ng tawad muli. At sa July 14 po, lalabas ang kanyang resolusyon. So we're here, andito tayo sa, pumunta po tayo dito sa LTO and pumunta tayo dito to admit our mistake. It was a mistake and it was a lesson for me. Kahit na may mga bagay na, alam mo yun, na you're just really proud of to show off to the internet, and of course, you want to inspire the youth. The sole purpose of that video talaga is to show the youth that it's possible. And yun lang naman yung purpose ko sa buhay ko. And doing that, medyo nakakalimutan na may mga na-violate tayo. And it was really a mistake. And I admit that. So, for now, siguro, hindi mo na tayo magdadrive, right? Yun naman talaga dapat dahil surrendered yung license ko. And that's all po.
So, makikita natin. Dahil nagpakumbaba si Josh Mojica, sa tingin ko, mga kahombre ko, magkakaroon to ng lighter sentence sa tansya ko. Kasi nagpakumbaba yan ang sinasabi ko sa iyo, Josh. Pag nagpakumbaba ka, at least mas ma-appreciate ka. Kaysa nung umpisa na nagkupal-kupal ka pa sa post. Ayan yung tama. Anyway, sa mga hindi nakasubaybay, nagawa na natin ng ilang content si Cherry White ukol sa naging relasyon nito kay Boy Tapang, mga kahombre ko. Kasi napakarami po. This is a world-breaking content. 14 contents, mga kahombre ko. Pero pababa siya ng pababa, as you can see. Kasi ganyan din yung nangyari sa Tambalang Chetae. Sa mga hindi nakakaalam, si Cherry White ay isang social media influencer na merong 168,000 followers sa TikTok, 6.5 followers sa FB. Sa Facebook lang siya malakas. Nagawang maglabas si Cherry White ng isang video na kung saan nagmamaneho ito ng sasakyan na nakataas ang isang paa habang sumasayaw-sayaw pa. Ang daming mga tao ang nagsasabi sa akin at nagpo-post na ginaya daw ni Cherry White si Josh Mojica. Well, mga kahombre ko, at sa mga tao na nanunood sa akin ngayon, hindi totoo na ginaya ni Cherry White si Josh Mojica. Instead, siya ang ginaya ni Josh Mojica. Kasi 3 months ago pa po ang video na ito. Kahapon lang, July 12, naglabas ng isang post ng LTO kung saan sinususpinde nila ang lisensya ni Cherry White. So mapapansin po natin, mga kahombre ko, na ang ating mga kaibigan sa LTO ay very, very present, lalo na sa social media. Kamakailan lang, no, pinagsususpindi rin yung mga lisensya ng mga nagkakarera sa daan na naka-video. Naalala nyo yun, di ba? Ngayon naman, binalikan nila yung video ni Cherry White. Imagine niyo 3 months ago pa po yung video na yon, but still, ginawan pa rin nila ng aksyon. So makikita po natin na hindi nakikipaglokohan sa ating lahat ang LTO. Everybody's equal. Everybody needs to pay if they are in wrong, which is ganyan dapat talaga ang mangyayari, mga kahombre ko, because accountability is the best thing you can have in life. To be a man. Okay? Tandaan nyo yan. Anyway, nag-post po ang LTO. LTO suspends license of social media personality for viral of unsafe driving practice. Ayon sa Acting Assistant Secretary, ang insidente ay posibleng magdulot ng kapahamakan sa kalsada at maimpluwensyahan pa ang iba't ibang mga tao. May point din naman, mga kahombre ko yan, kasi social media influencer si Cherry White. Definitely, nakita ng mga idol niya na, uy, gumagawa ng ganito si Cherry White, kayahin nga natin. Alam niyo yun, maaaring malagay sa kapahamakan yung mga taong nakapaligid sa atin, okay? Kasi okay lang sana sa totoo lang kung ang maaaksidente lang, kunwari, yung taong nagmamaneho, okay lang yun, bahala ka sa buhay mo, ganyan talaga, gusto mo yan Ang problema dyan, mga kahombre ko, yung mga taong inosente na nakapaligid sa'yo. In a matter of seconds, pwedeng magbago ang buhay mo. Magbago ang buhay ng maaaksidente at maaargabyado mo. And then what? Hindi po magiging enough kahit kailan ang pera sa magiging pagbabago na yon. Tandaan nyo yan. Acting Assistant Secretary and LTO Chief Pua said the driving practice shown in the viral video of a certain Cherry White could lead to road accidents that may endanger not only her life, yan yung sinabi ko, but also of other users. The information we received was this personality has a strong following on social media, and the video showing her unsafe driving practice is dangerous since it could be misinterpreted that it is okay to do that. Tama! May point to, mga kahombre ko. Isa rin dito ang pagbigay ng show cause order kay Cherry White upang magpaliwanag. So dito makikita natin, mga kahombre ko, gusto nila makipagkita si Cherry White sa kanila. Kasi we are now investigating this incident and it starts with the issuance of a show cause order against her. So ibig sabihin, kailangan pong magpakita ni Cherry White sa LTO at kailangan niya ring magpaliwanag at the same time. Kasi kung bakit niya ito ginawa, at syempre, kailangan din nila ng sigurado ng isang video message o ng isang public statement
from Cherry White upang hindi siya gayahin ng kanyang mga followers tulad ng ginawa ni Josh Mojica. Ayon sa SEO, kailangan itong magpaliwanag kung bakit siya ay dapat hindi managot sa 2 charges, reckless driving at being an improper person to operate a motor vehicle. Ngayon, mga kahombre ko, may dalawa po siyang kinakaharap na charges. Para sa akin, Cherry White, kung gusto mong ma-absuelto ka dito or talagang matuloy lang yung suspension mo lang, no? Mag-ingat ka sa magiging action mo, acting mo, or magiging sagot mo. Kailangan mo lang sabihin na hindi mo na ito uulitin at alam mong mali lahat ng pinaggagawa mo. Wala ka nang magiging explanation dito, kundi ang magpakumbaba, tulad ng sinabi ko kay Josh Mojica. Parang hindi pa siya sorry sa lagay na ito. At Josh Mojica, mag-ingat ka sa mga gantong post mo. Mamaya niyan makarating ito sa LTO, mapagaya ka kay Yana. Kung ako sa'yo, magpaka-humble ka sa part na to. Do not play the villain here because you'll pay the biggest price. Trust me, man. Kung ako sa'yo, humingi ka na lang ng pasensya dahil sa kaugukan mo, nangyari ang mga bagay. Kapag mali ka, aminin mo. Huwag kang sinungaling. Never. Kasi hindi magwo-work yan. Lalo na at may mga ebidensya ang pinagsisinungalingan mo. Di ba? Ngayon, pinatawan ng 90-day suspension ang nasabing driver's license si Cherry White. So, yan mga kahombre ko, makikita natin na 90 days po siyang hindi pwedeng mag-drive. Napakasakit niyan mga kahombre ko kasi 3 buwan yan. Sa 3 buwan, my God, that's a life-changing situation. Lalo na at sikat na sikat ito. So, most probably, wala siyang magagawa kundi sumunod. Diba mga kahombre ko? Napakasaklap niyan. Ang mismong kotse din na ginamit ni Cherry White nung panahon na yon sa video ay inilagay rin under alarm habang ang kaso ay still under investigation. So yan mga kahombre ko, makikita po nating lahat ngayon na haharap si Cherry White sa hindi magandang sitwasyon. Although that was 3 months ago, kahit ganun pa man mga kahombre ko, hindi natin malalagpasan o malalakdawan o maloloko ang justice system sa Pilipinas. Madalas kasing sabihin ng mga tao, ay ang hustisya para sa mayayaman lang. And now, nakikita nyo po mga kahombre ko na kahit mayayaman, hinahabol talaga. 3 months ago na po ang video and yet, talagang nadagit pa rin. It's working. It's working, so we need to be careful. And actually mga kahombre ko, I'm on this. Sa totoo lang, I like this, man. Ang ayoko sa lahat, mga kahombre ko, sa totoo lang, yung anggulo ng daan. Alam nyo kung bakit? Kasi sanay ako sa maayos na daan. Sa maayos na traffic. Kasi sa Europe, hindi ganitong kagulo. Walang nagse-cellphone habang nagda-drive. Kasi huli ka agad eh. Dito kasi mga kahombre ko, sa totoo lang, kinulang sa pangil ang batas. Kaya lahat na lang ng tao ginagawa kung ano man ang gusto niya. Naihi sa gilid, naihi sa pader, nadura-dura kung saan-saan. Guys, yung mga small little bits na yan sa Europe o sa Italy kung saan man, hindi po pwede yan. Straight multa ka agad. Samantalang dito, you can do everything. Imagine niyo kung hindi pa binideo ni Cherry White yan, na nagdadrive siya in that way, in that manner, hindi naman makikita yan ng LTO. Dahil kulang din tayo sa mga cameras, sa kung saan-saan pang traffic, wala kasi tayong ganun. And it's sad because Philippines is not a poor country. It's not true. Tingnan nyo gaano karaming magagandang sports car ang nandyan. Tingnan nyo gaano karaming bilyonaryo o milyonaryo nasa bansang to. May something lang na mali na hindi ko alam kung ano. Kayo na lang ang bahala magdesisyon. Yun lang mga kahombre ko. One love with fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.